pagbigyan ng due process. DCXL Pulso ng Metro. Si Attorney Sunny Matula, mga kasama natin, chairperson na nagkaisa Labor Coalition, kanila pong panawagan na mag-resign na rin itong si Finance Secretary, Executive Secretary na Ralph Recto. Sandali, teka. Bakit, Attorney Sunny Matula? Good afternoon. Si Lourdes po ito sa RMNDZXL Manila. Hi, hello din. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa inyong mga milyong taga-subaybay. Ay, salamat. Bilyon po, bilyon. Oo. Attorney, sandali, bakit po kayong mga manggagawa, bakit po pinagbibitiw ninyo etong si Secretary Ralph Recto? Tingnan natin yung desisyon ng Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema na mali yung ginawa ni Secretary Recto na paglipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth sapagkat hindi naman siya otorisado. At yung sinasabi niya provision ng General Appropriation Act ay mali. At isa pang pagkakamali ni Secretary Recto ay sinuway na yung konstitusyon. Wala naman siyang otoridad na maglipat ng pondo ayon sa konstitusyon. Dapat may otoridad ito ng presidente at ang presidente mismo. So kung yun ang mali ng ating Finance Secretary at kinisisay siya ng Korte Suprema na maling-mali yun, bakit natin siyang i-promote na Executive Secretary? Is magkalitsi-litsi tayo sapagkat hindi niya naintindihan yung kanyang ginagawa, yung basic na constitutional provision ay sinusuway niya. Paano na lang kung siya ang nasa sentro ng pamamahala bilang Executive Secretary? Kaya hindi namin gustong i-promote siya. Marami yung nagsasabi, hindi naman lang siya ang nag-decide para dyan. Po? Bakit daw si Recto lamang yung inyong panawagang mag-resign? Siyempre si Secretary Recto ang pinaka-action man dito. Sapagkat siya yung nag-issue ng Circular 003-2024 na tinuko niya talaga na ilipat ng GOCC, lalo-lalo na ng PhilHealth at ng PDIC, yung kanilang excess or reserve fund nga. At ito po ay basic naman. Sabi niya kasi yung General Appropriation Act, yung authority niya na diniklara ding ang constitutional. Pero para sa amin, basic naman. Matagal na siyang mambabatas na general law cannot repeal the mandate of a special law katulad ng Universal Healthcare Act at yung ating siyempre sin-tax law na yung mga nakukuhang taxes at yung pondo ng PhilHealth na ay hindi pwedeng ilipat sa ibang bahagi, ahensya o GOCC o maski sa National Treasury. Klarong-klaro naman yan sa sin-tax law at sa Universal Healthcare Act. Bakit naman po ay minadali niyang ilipat yung sa PhilHealth? At hindi naman siya otorisado sapagkat sa konstitusyon natin, yung presidente mismo dapat. Pero hindi naman siyang presidente ng Pilipinas. So he arrogate unto himself the power of the president and he defied the constitutional provision na dapat ng presidente lamang. Kaya po, kung nagkawindang-windang yung kanyang interpretasyon sa batas at hindi niya naintindihan, mas lalong mahirapan tayo kung siya ang nasa sentro ng pamamahala bilang Executive Secretary. Pero sa tingin niyo ba walang basbas yun ni Pangulong Marcos? Ang ating sinasabi, siya nakapirma. So hindi naman natin magawang accountable yung walang pirma doon sa circular na yun. Of course, hindi ho magbibitiw yan dahil ang sasabihin lamang niya, magbibitiw lang ako kung ayaw na ng Pangulong Marcos sa aking serbisyo. Ano po yung mga next move po ng nagkaisa Labor Coalition? Siyempre, hikayatin ng presidente na i-terminate siya. Kung di kaya, ang aming isang proposal ay imbestigahan siya ng ombudsman. Imbestigahan di lamang itong 60 billion na PhilHealth to. Kundi isama na natin yung 107 billion na nilipat din niya sa National Treasury at ang pagkakaalam natin ay ginamit ito para punduhan yung mga ghost project. So, mahirap na maging ghost project lahat yung mga pondo ng ating gawing source ng ghost project yung kaban ng bayan. So mahirap yun. Kaya gusto namin ngang magbitiw siya bilang Executive Secretary. Opo. Ginoong Matula, ano po ang inyong
reaksyon nitong Oktubre, tumaas po yung mga bilang ng mga walang trabaho. Nagulat nga kami kasi dapat sa last quarter ng taon ay Tama. dapat dadami ang trabaho dahil sa Disyembre maraming bumibili, no? Nagulat kami ngayon at hinanap namin kung anong dahilan. Ang napakalaking nawala ay doon po sa other services. Kung ano man yung other services, hindi masyado na-explain ng ating Philippine Statistics Authority. Pero palagay namin, siyempre, una dyan yung mga kalamidad na pumasok sa bansa, yung earthquake at yung bagyo. Pero maliban dyan talaga ay palagay ko ay may iba pang problema eh. At yun palagay ko yung kumpiyansa na mag-invest sa Pilipinas. At yung kumpiyansa na yan ay natitinag dahil dito sa skandalo ng infrastructure project, yung mga ghost project natin. Yung mga investors natin ay nagdadalawang isip na mag-invest kaya hindi tayo nakapag-create ng mas maraming trabaho noong Oktubre. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na bigyan ng grado itong nagdaang taon, dahil patapos na rin po ang taon, nagdaang taon ni Pangulong Marcos o ng kanyang gobyerno sa usapin po ng trabaho para po sa mga manggagawa, ano po ang inyong maibibigay na grade? 1 to 10, 1 ang pinaka-lowest, 10 ang pinaka-highest. Tayo po ay survival lamang. So it needs a lot of improvement. So mga 6 siguro, between 6 and 5 palagay ko. Ano? Kaya kinakailangan pa tayong magsikap at mag-double time o mag-triple time ang gobyerno. Dapat mag-reforma. The other day ay mas positibo yung aming tingin sa Pangulo dahil parang sinertify niya yung anti-dynasty bill, ano? At yung pag-create ng independent commission at yung para sa pag-imbestiga ng korupsyon at yung pagreforma sa ating party list law at may isa pa ay palagay ko positibo yan na dapat bigyan talaga ng focus ng presidente na matuloy yung mga legislative agenda na yan. Attorney Sari Matula, maraming salamat. Mabuhay po ang Nagkaisa Labor Coalition. Good afternoon. Maraming salamat, Ma'am Lourdes, at mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong himpilan.